Mapagpalang araw mga kataba. Yan, bumalik naman tayo sa Castelo Verde. Dito yan sa area ng Kapas mga kataba. At dyan uli ginanap yung raffle. Alam nyo ba, pag pumupunta kami sa mga ganyang lugar, nakaka-relax din. Kasi bukod sa maganda yung place niya, marami siyang puno. Marami kang nakikita na iba. Kaya nga sabi ko, kahit mag-uupo ka lang dyan, magpahangin ka, makakapag-isip-isip ka, nakakapag-relax ka. Tignan nyo mga kataba, maganda yung pagkaka-maintain ng Castelo Verde. Kasi marami silang mga function hall dyan eh. Marami silang mga activity area na ginagawa. Kaya nga madalas siguro nga nare-request yan. Kasi nga tignan nyo oh, yung meron silang mga ganyang parang mga lanay. Tapos, umupo ka lang dyan sa may tabi-tabi, mga kataba, kahit nga hindi ka kumakain eh. Marirelax ka na. At yung mga taong nakikita mo sa paligid, syempre, patingin-tingin ka din. Kasi sakto nung oras na yan, mga kataba, halos wala pang tao eh. Tahimik yung paligid. Kaya nga sabi ko, makakapag-muni-muni ka. Tapos ang ganda pa ng panahon. Kahit na mainit kasi yung maraming puno mga kataba, hindi mo masyadong mararamdaman yung init ng panahon. Ang makakapag-concentrate ka dyan yung pag-iisip nga. Marami silang mga activity area na pwede mong pagpahingahan eh. Pwede kang tumambay. Tapos meron namang sa gabi mga kataba, pag dumating na kasi yung gabi, meron na silang live band dyan. Kaya maganda rin yung area na yan. Yan, naglalakad-lakad kami dyan. Ang ganda kasi nung area nila. Tapos meron din nagme-maintain ng mga halaman nila. Kasi napansin ko meron silang mga gardener eh. Yung mga nagtatabas ng, nagtatabas ng mga damo, nagdidilig. Kaya nga sabi ko, ang ganda talaga kasi nami-maintain nga yung area. Tingnan nyo mga kataba. Diba sabi ko nga, kung marunong lang ako sa paghahalaman mga kataba, alam nyo gusto rin namin yung naghahalaman. Kasi lalo na ngayong panahon na to, nakakatulong yung maraming halaman. Ang ganda. Bukod sa maganda ng tignan, malamig pa sa paningin. Tapos yan, may mga ganyan silang design. Di ba mga kataba? Siguro pinasadya yan, may purpose yan. Hindi ko rin kasi alam yung kwento. Bakit parang merong angel doon na may pakpak? Sabi ko nga, may kwento lahat naman siguro nang nilalagay dyan. Tingnan nyo, mga kataba, humahangin-hangin pa, di ba? Kaya nga sabi ko, kahit magpalakad-lakad ka dyan, pwede kang mag-jogging sa umaga, mag-walking-walking lang. O, parang si Mama Taba lang, pwede dyan kung malapit lang kami dyan, mga kataba, pwede kang mag-exercise dyan eh. Part na rin ng makalanghap ka ng fresh air kasi pag sa amin kasi pagbungad mo, kalsada na agad eh. Yan nga, sabi ko nga, lakad-lakad lang, walking-walking, di ba? Mga kataba. At yung kasing function hall nila, nandyan lang sa malapit yan. Marami silang mga activity area na pwedeng pagdausan ng party, kahit na anong pwedeng gawin mga kataba. Birthday, binyag, kung ano-ano. Sabi ko nga kasi sa lawak ng area na yan, mapapasana all ka na lang dun sa laki ng lote nila. Sabi ko nga, pag yumaman ako, bibili ako ng ganyan. Pero hindi, kidding aside mga kataba, maganda talaga yung area nila. Kaya nga sabi ko siguro nga, kaya maraming, ano pa sila, meron silang tawag bukod dun sa Castelo Verde, yung Cafe Josefina. No, yan. Dinadayo din sila mga kataba. Along the highway lang sila. Yan, parang ina-advertise ko na yung lugar nila. Kasi nga ang presko mga kataba. At pag uma-attend naman kami ng raffle dyan sa lugar na yan, hindi ko namamalayan yung oras. Kasi bago naman mag-start yung raffle o kung naiinip, kung dinadaanan ka ng inip, pwede kang maglakad-lakad dyan, magpahangin. Tapos, magdala ka lang ng konting tubig. O, ayos na mga kataba, di ba? Kaya nga sabi ko yung araw natin lilipas na magaang lang kahit na marami tayong dinadaanan na trials. Kasi nakikita pa natin yung mga nasa paligid eh. O yung binabanggit ko, yan o, may nagdidilig, di ba mga kataba? Kaya nga sabi ko, mapapasana all ka na lang pag meron kang ganyang property. Hindi natin masasabi yan, mga kataba. Hindi naman masamang mangarap kahit nagigising tayo ng ganito. Di ba? Pero magpasalamat tayo kung anong meron, mga kataba. Kasi yung time na yan, alam nyo ba, anniversary year namin ng mister ko. Kaya nga yan yung pinakapasyal namin kasama ng mag-anak. Meron din silang mga alagang ibon. O, yan. Ang laki din ng lugar na yan, mga kataba. Kaya nga sabi ko, marami silang area para sa mga iba't ibang bagay. O yun yung jeep namin, mga kataba, nasa likod. Nakikiparada doon sa mga magagandang sasakyan. Ang importante, nakakarating kami dyan, mga kataba, na safe. At uuwi rin kami ng safe. Ganyan yung laging ipinapanalangin ni Mama Taba na sa bawat araw natin na gumigising tayo, lagi tayo magpasalamat. At kung hindi man tayo nanalo o manalo man tayo, thankful tayo. At kung hindi rin, okay din yan, mga kataba. Sabi nga, better luck next time. Pero yung buhay, laging hindi naman tayo nawawala ng pag-asa na ang lahat ay may dahilan na binibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung nararapat sa atin. Diba mga kataba, isang mapagpalang araw na naman ang lumipas sa amin dyan. Bye mga kataba!